Kamusta kayong lahat? Isang karangalan na narito ako. Napakagandang kumperensya ito. Salamat JNS TV sa lahat ng tulong. Masaya akong marinig na may mga nagsasabi ng iniisip ko rin. Isang karangalan na narito ako. Ako si Josh Reinstein, presidente ng Israel Allies Foundation. At ang ginagawa namin ay kinokordina namin ang mga aktibidad ng 64 na Legislative Caucus sa 64 na bansa na binubuo ng 1,000 at 600 na mambabatas na nagtatrabaho sa tinatawag naming faith-based diplomacy. Ito ay kapag ginagawang tunay na aksyong pampulitika ng mga tao ang kanilang biblical na suporta sa Israel. At ikinagagala kong sabihin na sa ngayon, 80% ng mga tagumpay sa diplomasya ng Israel ay dahil sa faith-based diplomacy. Ito yun, oo. Kristiyano, hindi mga bansa ang sumusuporta sa Israel. At mga Kristiyano ang nagdadala ng bansa nila sa amin. Ito ang dahilan kung bakit meron na ulit tayo mga embahada sa Jerusalem. Kaya may batas kontra BDS sa 37 estado sa Amerika at iba't ibang panig ng mundo. Ito rin ang dahilan kung bakit may observer status tayo sa African Union. Dahil nakilahok ang mga Kristiyano sa prosesong pampulitika at dinadala nila sa atin ang kanilang mga lider at matatag silang sumusuporta sa atin. At kasama natin dito ang 3 sa mga general ng kilusan ng faith-based diplomacy. Kaya sisimula na natin agad ito. Marami tayong mga tanong. Magsisimula ako kay Pastor Larry Huck. May kumakalat na chismis na humihina na ang suporta ng mga Kristiyano para sa Israel, na ang mga batang Kristiyano ay hindi na pumapanig sa atin at ang mga matatandang Kristiyano ay nagsisimula ng tumalikod laban sa Israel. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Alam mo, isang bagay na sinabi ni Rabbi Goldstein ay nasa isang digmaan tayo ng mga salita. Mas makapangyarihan ang mga salita kaysa sa bala at mga sandata at iba pa. May mga tao sa Amerika na tinatawag ang sarili nilang Kristiyano, gumagawa ng podcast at iba pa. Gumagawa sila ng pahayag at kinukuha ang kasulatan sa maling konteksto. Gumagawa sila ng mga pahayag na ang 1,900 at 48 ay hindi katuparan ng propesya sa Biblia paulit-ulit. At sila ay maingay at nakakakuha ng atensyon. Pero narito kami para sabihin sa inyo, may programa ako sa telebisyon na napapanood araw-araw sa buong mundo ng ilang beses. At mayroon tayong milyong mga Kristiyano sa buong mundo, kabilang ang Amerika na nagsasabi nito. Hinding-hindi namin iiwanan ang Israel. Papanig kami sa Israel. Kanina sa almusal, suot ko ang t-shirt na may nakasulat na isa akong Kristiyanong Sionista. Nilapitan ako ng isang babaeng may luha sa mata at sinabi niya, natutuwa akong marinig yan. At nasabi ko, pakinggan mo, hindi lang ako ang ganito. Milyon-milyon kami dyan. Magiging malakas ang aming tinig. Ipapaalam namin sa bawat politiko pagdating ng midterms na hindi ka namin iboboto. Sinasabihan namin ang aming mga tao na huwag bumuto, maliban na lang kung papanig kayo sa Israel, maliban na lang kung papanig kayo. At wala akong karapatang sabihin, pero hindi ko nakikita ang West Bank kahit saan sa Biblia. Ang nakikita ko ay Judea at Samaria at hindi namin papayagan na mahati ito. Act. And kung ikaw ay isang politiko o tumatakbo para sa posisyon, kung hindi ka tatayo at magsasalita para sa Israel, kung hindi mo ipaglalaban ang pagiging soberano ng Israel, at kung hindi mo ipaglalaban ang karapatan ng Israel na protektahan ang sarili nito, ayaw ka naming makita sa posisyon. At sinasabi ko sa inyo, mas marami tayo kaysa sa kanila. Salamat, Pastor Larry. Troy, ikaw ang presidente ng mga makabayang broadcaster. Mga 14,000 Kristiyanong broadcaster ito. Hindi ko sa tingin naiintindihan ng mga tao kung gaano kalaki ang Kristiyanong pagbobroadcast at Kristiyanong media. Hindi tayo patas na tinatrato ng mainstream media. Kumusta naman ang Kristiyanong media? Sa tingin ko, malakas pa rin ang suporta para sa Israel sa Kristiyanong media na umaabot sa higit 70% ng tahanan sa Amerika. Mahigit 300 milyong tao sa mundo ang naabot nila at yan ang pinakamagandang bilang kahit hindi pa kasama ang internet. Pero alam mo, gusto kong sagutin ang tanong na yan ng medyo iba dahil sa tingin ko, bahagi ito ng kwento dito. Nasa isang digmaan tayo ng mensahe. Sa isang digmaan ng mensahe, sa isang panig, nandoon ang mga kaaway ng Israel. Sa kabilang banda, ang Kristiyanong media at tagapagbalita
ang pangunahing sumusuporta sa pagpapalaganap ng mga mensahe. Hayaan kong banggitin ang numerong iyon dahil tingin ko ang ideya ng humihinang suporta ng mga Kristiyano ay bahagi ng digmaan. Kaya ayon sa Pew Research, nitong Marso lang, Pew Research, 64% ng mga puting evangelical na protestante ay may magandang pananaw sa Israel. Katumbas iyon ng 64% ng mga Amerikanong Hudyo. Tama sa tamang landas. Sige! 52% ng mga puting ebanghelikal ang may tiwala kay Netanyahu sa paghawak ng mga pandaigdigang usapin. 54% lang, bahagyang mas mataas, ang may tiwala kay Pangulong Trump. Sa paghawak ng global na issue. Ang mga puting ebanghelikal ay kabilang sa mga pinakasumusuporta sa kanila at nakikita nila ang Israel-Hamas na labanan bilang personal na mahalaga. Sa tingin ko, ang nangyayaring digmaan dito ay laban ng mensahe. Sumasang-ayon din ako sa sinabi ng karamihan sa mga panauhin na sa isang labanan tayo para sa pananaw sa mundo, ang Judeo-Kristiyanong kanluraning pananaw, ang progresibong kanluraning pananaw, at ang Islamikong pananaw. Sa tingin ko, ang Kristiyanong media ang pinakamalakas na tinig ng suporta para sa Israel sa labang ito. Salamat, Troy. Mario, hindi ka nandito sa opisyal na kapasidad, pero may posisyon ka rin sa White House. Isa kang tagapayo sa White House. At isang bagay na nakakagulat at baka marami sa inyo ang hindi napansin ay ang mga kilalang tao sa faith-based diplomacy ay nasa White House na ngayon. Nabanggit si Paul M. White, Pete Hegseth. Kakakita lang natin kay Ambassador Mike Huckabee na siya ang nagtatag ng kilusang ito 20 taon na ang nakalipas. Bakit mo sa tingin maraming tao sa ating komunidad ng pananampalataya, mga Hudyo at Kristiyano, na naniniwala sa Biblia ang nakapaligid sa Pangulo sa kauna-unahang pagkakataon sa White House? Bago sumagot, gusto kong linawin na nandito ako sa personal kong kapasidad. Personal ang aking mga pahayag at hindi ito kumakatawan sa pamahalaan ng Estados Unidos o sa mga ahensya nito. May opisina sa White House para sa pananampalataya na masigasig nagtatrabaho. Matatagpuan ito sa West Wing na nakatuon sa kalayaan sa relihiyon, paglaban sa antisemitismo, at iba't ibang issue ng pananampalataya at biblikal. At bawat miyembro ng gabinete ay may sarili nilang faith director. At ikaw, Joshua, ay naging isang tagapangguna sa faith diplomacy. At nakikita natin yan sa lahat ng aspeto. Napagtanto namin na ang pagpili ng Diyos kay Pangulong Trump bilang makabagong Cyrus sa unang administrasyon ay hindi anomalya, kundi prototype ng ginagawa niya sa ibang bansa. Habang naglalakbay kami sa Latin America kasama si Pangulong Bolsonaro at iba pang mga pangulo na tulad ni Trump, may mga faith counselors sa paligid nila. At ang napagtanto namin ay ang kahalagahan ng aming boses sa isang diplomatikong paraan. Tulad mo, Malcolm Hanline, sino? Ang kanyang pananaw ang naging simula ng aming Latino Coalition for Israel kung paano nagkaroon ng impluensya ang Conference of Christian Presidents na kumakatawan sa 2% ng populasyon ng Amerika. Naisip namin kung 30% ng Amerikano ay Kristiyano at hindi lahat pro-Israel, ano ang magagawa natin kung magkaisa tayo sa suporta sa Israel gamit ang pananampalatayang diplomasya? Pastor Larry, mahigit 22 taon ko na itong ginagawa. Sinimulan ko ang Connecticut Christian Allies Caucus. Pero nitong 2 taon, patuloy ang mga Kristiyano sa pag-uusap tungkol sa Judea at Samaria. Gusto nila ang Judea at Samaria. Gusto nila na maging soberanya ito ng Israel. Gusto nila na ang mga Hudyo ang mamahala sa lupaing iyon. Ano ang nangyari? Saan nagmula ang lahat ng ito? Bakit ito biglang naging pinakamalaking hiling ng mga Kristiyano? Alam mo, mas bukas na ngayon ang mga Kristiyano dito. Tulad ng sabi ko, may araw-araw kaming palabas sa TV na napapanood sa buong mundo. Araw-araw naming tinuturo ang pinagmulan ng Kristyanismo sa Hudaismo at na sina Moises at Abraham ay mga Hudyo. Si Rabbi Lau ay isang mabuting kaibigan ko at noona kaming nagkita, nag-usap kami ng 2 oras. Sabi niya, paano mo nalalaman ang Torah? Dahil lahat ng itinuturo ko mula sa Torah. At sinabi ko, dahil lahat ng pinag-aralan ko mula sa mga ugat ng Hudyo.
At sinabi niya dahil ang pundasyon ng Kristyanismo ay mga ugat ng Hudyo. At sinabi ko, opo, Ginoo. Sabi niya, hindi kailanman tumigil si Jesus bilang Hudyo. Sabi ko, gusto ko lang ipaalam ito sa mundo. At hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay, gustong-gusto ito ng mundo. Ang mga ebanghelikal, alam mo ba kung ano ang sinasabi nila sa atin? Alam naming may kulang sa amin at ang kulang sa kanila ay ang pinagmulan ng ating pananampalataya, ang Israel at mga Hudyo. Narito ang isang halimbawa ng faith-based diplomacy na ginagawa natin kasama ang Israeli Ally Foundation. Sa nakaraang 7-8 taon, pumupunta ako sa Brazil para magturo ng pagtindig at pagmamahal sa Israel at tungkol sa Judea at Samaria, hindi West Bank. Taon-taon sa Sao Paulo, ginaganap nila ang martsa na nilalahukan ng 5.2 milyong Kristiyano sa kalsada. Totoo ang bilang na ito. Sa huling pinuntahan namin, namigay sila ng 10,000 watawat ng Israel. Sa martsa, madalas kaming huminto kasama ang mga politiko haharap sa Jerusalem at magdarasal para sa kapayapaan ng lungsod. Nais ko kayong hikayatin. Ang mundo ng mga ebangheliko ay sumusuporta sa inyo. At sila ay nagiging napakalantad, malakas ang boses na ito ay Judea at Samaria. Sa tingin ko, ang susunod na hakbang na gagawin natin sa Washington, ginawa natin ito sa Golan Heights, ang soberanya ng Golan Heights. Sa palagay ko, ang susunod na hakbang ay i-anunsyo na hindi na tatawaging West Bank ito. Simula ngayon, tatawagin na natin itong Judea at Samaria. Salamat, Pastor Larry. 2 taon na ang nakalipas, ipinasa ni Troy Miller ng NRB ang resolusyong nagbabawal sa paggamit ng salitang West Bank ng Kristiyanong media bilang halimbawa ng diplomasyang batay sa pananampalataya. Dapat nilang sabihin ay Judea at Samaria. Simula noon, nasa Foreign Relations Committee na ito bilang batas ng bansa. Si Gobernador Huckabee ang nagpasimula nito at nasa Texas na rin ngayon. Nagsimula ito bilang issue ng Kristiyano, pero naging pambansang kilusang pampolitika. Gaano kadalas mangyari yon? Laganap ba ito o espesyal lang na pangyayari na nasasaksihan natin? Sa tingin ko, special talaga ang resolusyong ito dahil talagang tumimo ito sa mga Kristiyano at tumimo rin sa buong bansa. Matapos namin gawin iyon, ipinadala namin ito sa mahigit 2,000 Kristiyanong outlet para ipaliwanag ang resolusyon at dahilan ng paggawa nito. Alam ng mga Kristiyano, ibig ko sabihin, marami sa kanila, tinan mo, sasabihin ko sa iyo, parang marami ring ibang tao. Tamad sila. Sige? Kaya hindi nila inalam kung ano ba talaga ang West Bank. Akala nila ang West Bank ay lugar na hiwalay sa Israel. Akala nila talagang umiiral ito. Parang pinalawak lang ang lupa at nilagay lang doon ang West Bank. Nang sinabi namin sa kanila, hindi, ito ang lupain ng Judea at Samaria. Ito ang lupaing ipinangako ng Diyos kay Abraham. Ito ang lupaing sinakop ni Josue. Ito ang lupaing hinati-hati sa pagitan ng mga tribo at naintindihan nila yon. Pero alam mo, ang boto ng mga Kristiyano, sige, sa buong bansa na pinag-uusapan mo, ito ay diplomasya. Bumubuo tayo ng 37% ng Partido Republikano. Tayo ang pinakamalaking base sa Partido Republikano. Ang mga Kristiyano ay bumubuo ng 60% ng populasyon ng Amerika. Kakatapos na lang namin ng isang survey noong nakaraang taon. At 60% ng mga Amerikano ay regular na nanonood o nakikinig sa Christian media. Kaya naman, ito ay talagang isang malaking grupo na may malakas na boses. At dahil dito, nakatulong ito na itulak ang maraming bagay. Sabi ng katumbas ko sa National Association of Broadcasters, malaking grupo ng commercial broadcaster, ganito niya sinabi, madalas naming nakukuha ang mga bagay gaya sa analogy ng American football. Madalas naming nadadala ang mga bagay sa 10-yard line pero hindi maitawid. Samantalang ang Kristiyanong kapatid ang nagtutulak nito sa goal line. Isa ito sa mga ganitong issue. Salamat, Troy. Malaki at kamangha-mangha ang suportang natatanggap natin mula sa Latin America. Inilipat na ng Guatemala, Honduras at Paraguay ang kanilang embahada sa Jerusalem. Inanunsyo rin ito ng Costa Rica at Argentina. May kumperensya kami sa Buenos Aires ngayong linggo. Kasama si Pangulong Milei at mga lider mula Latin America na sumusuporta sa Israel ng higit kailanman. Mayroon kang isa sa pinakamalaki at pinakamahalagang organisasyon ng mga Latin at Hispanic American. Hindi lang sa Latin America, kundi pati sa Amerika.
Madalas akong tanungin kung parehong suporta ba ang nakukuha natin mula sa Hispanic American at Latin American na Kristiyano. Ang tinutukoy mo ay mga Hispanic American dito mismo sa Amerika. May suporta tayo, ngunit hindi ito lubos na pareho dahil sa ilang isyung politikal gaya ng imigrasyon at ekonomiya. Pero ang nakikikita natin sa Latin America, gaya ng sinabi mo, ay isang malaking alon ng suporta para sa Israel. Dapat tayong maengganyo sa pamumuno ni Pangulong Milei. Nagkaroon ako ng karangalang imbitahan siya sa Mar-a-Lago para makilala si Pangulong Trump. Ang kanyang dedikasyon at suporta sa pamumuno sa Isaac Accords at marami pang mga bansa na naniniwala akong susunod na rin. Kaya nakikita natin ang kamay ng Diyos gaya ng nabanggit mo. Nandiyan ang Paraguay. Ngayon, nasa kamay na ulit ng isang pangulo na pro-Israel ang Honduras, pati na rin ang Costa Rica. Sinabi ni Pangulong Fernandez na ililipat niya ang embahada sa Jerusalem. Napakaraming pag-asa at inaasahan sa mga nangyayari sa Latin America. At makikikita rin natin yan, naniniwala ako, sa komunidad ng Hispanic American dito. Pero gaya ng nabanggit kanina, gaya ng naririnig natin, may dalawang bagay. Naalala ko nakatrabaho namin si Rabbi Shlomo Riskin, dating punong rabbi ng Efrat. Sabi niya, may dalawang himala sa makabagong panahon na nakikita natin. Una, itinatag ang bansa ng Israel nang ibalik ng Diyos ang Israel sa kanilang lupain matapos ang 2,000 taon. Ang pangalawang himala, ayon sa kanya, ay ang bagong alyansa ng mga Hudyo at Kristiyano. Matapos ang 2,000 taon ng anti-Semitismo sa Kristiyanong mundo, nagtutulungan na tayo ngayon. At may bahagi sa Biblia kung saan ang Israel ay halos madaig. Ang mga propeta. Natatakot si Gehazi, lingkod ng propeta. Sabi ni Elias, Ama, buksan mo ang mata niya para makita niyang mas marami ang kakampi natin kaysa kalaban. Kasama ng Israel ang Diyos. Kasama ng Israel ang mga Kristiyanong Siyonista. Kung kasama natin ang Diyos, sino ang lalaban sa atin? Tiyak na tiyak. Salamat, Mario. Pastor Larry, pakipaliwanag sa lahat kung bakit sinabi ni Mario na kailangan ng malaking tiwala sa magkabilang panig sa simula ng bagong ugnayan ng mga Hudyo at Kristiyano sa ika-21 siglo. Parang nasa gitna ka, may tiwala sa iyo ang mga Hudyo at kabilang panig. Sumama ka sa martsa kay Rabbi Lau, nagkita kay Donald Trump, at kaibigan mo si punong ministro Netanyahu. Ano ang ginawa mo para magtiwala sa iyo ang mga Hudyo, pero pati na rin ang mga Kristiyano, para mapag-ugnay mo ang dalawang panig na yan? Madalas akong magsalita at maraming ginagawa. Kadalasang nakikipagtulungan ang aming ministeryo sa gobyerno ng Israel. Marami kaming ginagawa kasama si Karen Hezos, gumagawa ng mga proyekto dito. Pero dahil doon, madalas akong maglakbay para sa bansa ng Israel at nagsasalita kami sa mga halo-halong tao, mga Hudyo at mga Hentil. At palagi kong tinatapos ang sinasabi ko sa mga Hudyo ng ganito. Una, hindi namin susubukang baguhin ang inyong pananampalataya. Sa totoo lang, kailangan naming mas maging Hudyo pa kayo bukas kaysa ngayon dahil ang Judaismo, ang mga turo ni Moises, ang pundasyon ng sibilisasyon. Madalas akong tanungin, lalo na ng mga Hudyo, may lihim ba kayong layunin? Meron. Ang anak kong babae doon ay single at naghahanap ng mabait na lalaking Hudyo. Papatayin niya ako dahil doon, kaya lagi kaming nauuwi dito. Una, hindi namin kayo susubukang baguhin ang inyong pananampalataya. Nagbabasa ako ng Biblia. Binigyan ng Diyos ang mga Hudyo ng tipan na sinabi niyang magpakailanman. Sinuri ko ang salitang magpakailanman sa Hebreo, Ingles at Pig Latin. At ang salitang magpakailanman ay nangangahulugang tipan sa Diyos, magpakailanman. Kami bilang mga Kristiyano ay isinama sa inyo. Manatiling Hudyo at lalo pang maging Hudyo, kailangan kayo. Ang pangalawang bagay ay nagbibigay ako ng isa pang pangako sa inyo. Hindi namin kayo iiwan. Hindi mahalaga kung ano mangyari. Maninindigan kami kasama ninyo. Maninindigan kami kasama ng bansang Israel. Maninindigan kami at maraming kaibigan kong Hudyo ang nagsasabing sawang-sawa na sila sa usaping anti-Semitismo, parang gripo na di tumitigil. Ito ay galit sa mga Hudyo.
At maninindigan kami kasama ninyo para sa bansang Israel, para sa Judea at Samaria, laban sa galit sa mga Hudyo. Kung papayagan ang kaunting lisensyang pampolitika, sinasabi ng Biblia na ang 3 hiblang lubid ay hindi madaling maputol. Naniniwala ako na ang 3 hiblang lubid dito ngayong gabi sa kumperensyang ito at sa buong mundo ay ang Diyos, ang mga Hudyo at mga ebanghelikal. At nabasa ko ang katapusan ng aklat, mananalo tayo, kasama ninyo kami. Troy, kami ay, ikaw ang may pinakamalaking Kristiyanong kaganapan bawat taon. Ang NRB Convention ay napakalaki. Para sa mga nakapunta na ron, tiyak nakakaiba ito. Libo-libong tao ang nandoon. Ngayong taon, nagpasya kayong gawin ang NRB Jerusalem Summit sa Jerusalem. Bakit mahalaga na kung may napakalaki na kayong kaganapan taon-taon, ay kailangan ninyong gumawa rin ng ibang bagay dito? Medyo kakaiba ang kaganapang ito, isang media event. At ang dahilan kung bakit napakahalaga na gawin ito dito sa Jerusalem ay dahil malalim ang paniniwala ko na ang issue na meron tayo dito ay isyung sumasalamin sa ating dalawa. Sa ating mga komunidad, ang komunidad ng mga Hudyo at ang komunidad ng mga Kristiyano. At iyon ay ang issue ng galit. Ito ay galit mula sa kaaway na namumuhi sa mga tao ng Diyos. Kaya kailangan nating magsama-sama hindi lang sa ating mensahe, kundi napakahalaga ng ating pagkakaisa sa laban na ito. At saan pa ba mas mainam buuin ang pagkakaisa ngayon, kundi sa mismong pundasyon ng Hudaismo at Kristyanismo dito sa Jerusalem? Amen. Sige, ayokong marinig ang tugtugen. Kaya isang mabilis na huling tanong kay Mario. Mario, ilang dekada ka nang nandito, nakatayo sa tabi ng Israel, magkasangga. Ngayon, tagapayo ka na sa White House at katuwang ang mga ebanghelikal. Ano ang nagbago at ano ang inaasahan sa hinaharap? Ako, si Avi Abalo, ay nag-post na yung linggo tungkol sa lahat ng tinitingnan natin sa MOU at na sa huli, kailangan nating lumapit sa Diyos. Tama ba? Ang Diyos na nagtatag ng Israel, hindi siya natutulog o nagpapahinga. At sa tingin ko, maliwanag ang hinaharap, gaya ng narinig ninyo sa panel, habang tayo ay nagkakaisa dahil iisa lang ang kaaway na ating nilalabanan. Habang tayo ay nagkakaisa, alam kong sasamahan tayo ng Diyos at magtatagumpay tayo. Salamat sa ating panel at sa lahat ng ginagawa ninyo para sa Israel. Kayo ay bayani. Salamat din sa lahat ng narito hanggang sa susunod na taon sa Jerusalem.